Isang pagbati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Meron tayong recent development sa Ophirian Heritage Channel. Binubuksan namin ang pastoral series kung saan dito namin ilalagay ang mga napapanahong guidance sa mga taga-subaybay. Mga current events na may kinalaman sa biblical na pananampalataya ng isang Hebrew Shemite ang ilalagay natin sa series na ito. Parallel po ito sa anumang series na tumatakbo. Para po sa mga baguhan, hinihiling po namin na sana panoorin niyo muna ang viewer's guide para kayo ay guided sa mga tamang sunod-sunod ng panunuorin. Nasa description po ang link. Nasa ibaba lang po nitong video. Lilinawin muna natin sa lahat. Ang pastoral series ay isang parang guidance, parang bulletin board ng OHC. Assorted po o halo-halo ang mga ipapasok naming topic dito. Hindi nito apektado ang anumang series na tumatakbo. Linawin din namin na ginamit lang namin ang term o salitang pastoral to denote na biblical messages ang nilalaman. Hindi po ibig sabihin na meron ng pastor ang Ophirian Heritage Conservatory. Ngayon, mula nang inilunsad natin ang Ophirian Heritage Conservatory Channel noong June 8, 2019, pansinin nyo ang mga pangyayari at ang mga reminders na ibinigay namin. Number 1, noong October 11, 2019, sinabi namin na kailangang makauwi ang mga Pilipino o ating mga kababayan na nasa abroad dahil sa malaking event ang nakikinikinita namin na posibleng mangyari. Akala ng iba, Iran at US conflict lamang ang aming tinutukoy. Ngunit malinaw naming sinabi sa bungad pa lang ng video na hindi pa mangyayari ang digmaang ikinakalat ng mga mahihilig sa doomsday. Sinabi namin na may pumipigil pa dyan mula sa silangan. Eventually, as expected, nag-calm down ang tensyon. At tulad ng dapat asahan, umandar ulit ang mga pilosopo. Ngayon, kahit nag-calm down ang tension, hindi ibig sabihin na tapos na ang conflict. Nag-hibernate lang po siya. Kumbaga, nag-calm down lang. Andyan pa rin ang conflict. Number 2, December 2019, habang papatapos ang taon, pumutok ang pandemya na ikinamatay ng marami sa Amerika, Italy at iba pang bansa. Ano ang hindi nyo napapansin? Kinakante at pinag-iinit lamang ng pandemya ang mga powerful nations ng kanluran. In effect, itutulak niyan ang mga tao na magsiuwian sa kanilang mga bansa. Ang pandemyang nangyari mula sa China ay isang catalyst patungo sa mga susunod na events. Asahan din ang mga susunod pang mga pandemya that will be the new normal. Number 3, March 25, 2020. Sinabi namin, bantayan ang posibilidad na magsaulian ng kandila ang US at ang China na pwedeng matrigger ng pandemya. Ang mga palatandaan niyan ay ang paglisan ng mga dayuhan sa China. Kasunod nun,
ang mga economic sanctions at trade wars ng Amerika at mga Europeans laban sa China. Right now, may mga major American and European companies, even some from Japan, ang nag-mass pull out na sa China. Of course, lahat may kanya-kanyang reasons na tila valid naman. Pero ito ang tanong, bakit hindi noon, bago ang pandemya? Bakit ngayon lang nagsabay-sabay? Simultaneously, umiigting ang discrimination sa ibang bansa against Asians, lalo na kung Chinese-looking. History is repeating itself. Mapipilitan ang maraming Asians na umuwi na lang sa kanilang mga bansa. Kung napanood nyo ang Two Witnesses series, ipinakita natin na ang China ang isa sa prophesied two witnesses sa Revelations. Kinutya kami ng mga pilosopo, paano daw magiging two witnesses ang mga singkit sila daw ang nagkakalat ng pandemya? Ito ang sagot namin. Sa China talaga magmumula ang mga pandemya dahil isa sila sa two witnesses. Yan ang nasusulat sa Revelations chapter 11 verse 6. These have the power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will. Ang nangyaring pandemya ay isa lamang pamamaraan upang galitin at maprovoke ng lubusan ang buong mundo laban sa China. Sa gayoy, matutupad ang nasusulat na kamumuhian ng mundo ang two witnesses. Kailangang magkaroon ng catalyst event upang magalit ng todo si Gog, ang land of Magog, at ang bansa ni Tugarma na nasa dulong bahagi ng North or Hilaga. Basahin ang Ezekiel chapter 38 at Revelations chapter 20. Ang mga yan ay lahi ni Japheth na nasa North Atlantic region at Europe, Gentile territory. Basahin ang Genesis chapter 10. Galit na ba sila ngayon sa China? Yes, sumisingasing. May mga dapat ipagpasalamat ang mga Pilipino sa kabila ng lahat ng mga pangyayari dahil sa pandemya. Number 1, ikumpara ang dami ng mga namatay sa Pilipinas kumpara sa Amerika at mga bansa sa Europe. Mahirap tayo, mayaman sila. Bakit sobrang konti ang namatay sa atin kumpara sa mayayamang bansa? Hindi ba kayo nagtataka? Number 2 na dapat ipagpasalamat ng mga Pilipino. Galit ang Amerika, Europe, Australia at Canada sa China. Ang mga lahing puti na yan ay iisang lahi lang yan. Galing sila lahat sa Europe. Ngayon, kahit sila ay nagngingit-ngit sa China, hinding-hindi nila pwedeng gamitin ang Pilipinas laban sa China. Kung hindi tayo dumistansya sa mga puti noon, sa puntong ito, siguradong gagamitin nila ang West Philippine Sea issue bilang dahilan para lusubin at makaganti sa China. Kunwari ipinaglalaban nila ang teritoryo ng Pilipinas. Kunwari tinutulungan tayo. Ngunit ang totoo, gagamitin lamang upang isakatuparan ang kanilang ngit-ngit laban sa China. Masasabi naming divine intervention ang desisyon ng ating Pangulo na dumistansya na noon pa sa mga puti. Sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan, hindi mangyayari na mag-away ang China at Pilipinas. Matatagpuan ang rason sa Isaiah chapter 49. Listen, O isles, unto me, and hearken ye people from afar. Yahweh called me from the womb, from the bowels of my mother. Hath he made mention of my name? And he hath made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand hath he hid me, and made me a polished shaft. In his quiver hath he hid me. Ngayon, kung titingnan mo, verse 11 hanggang 12. And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted. Behold, this shall come from afar, and lo, this from the north, and from the west, and this from the land of Sinim. Ingat lang po sa mga Biblia na ginawa ng United Bible Societies. Inalis nila ang salitang Sinim or China at
pinalitan ng Aswan or Persia upang burahin o tabunan ang China sa Biblia. Ngunit sa ibang versions, China mismo ang nakalagay. Pansinin nyo, itong Amplified Bible Classic Edition. Basahin namin ang verse 12. Behold, this shall come from afar, and behold, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim, enclosed in parentheses, China. Ngayon, bakit nakafocus tayo sa China? Kasi po, sa Divine Matrix, magkasama ang China at Pilipinas. Yan ang totoo. Pansinin ang history ng Pilipinas. Bago pa man dumating dito ang mga Kastila, nakadikit na tayo sa China. Yan ang reality na hindi makikita ng mga bangag sa propaganda at lango sa doktrina. Lethal dose po, pag nagsabay ang propaganda at doktrina, wala na ang iyong consciousness. Corrupted na. Ito ang malaking katanungan. Assuming na humupa na nga ang kasalukuyang pandemya, tapos na ba ang lahat? Hindi pa po. Ito, number 1. Ang mikrobyo ng pandemya ay magha-hibernate lamang, ngunit mananatili sa sangkatauhan tulad ng isang common cold, yung ordinaryong sipon. Ito ay parang bomba na maaaring sumabog anytime given favorable natural conditions. Yan ang second wave, third wave, fourth wave, and so on. Ang paggamit ng mga antiviral drugs at vaccinations ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng tinatawag na resistant strains. Tandaan din natin na ang mikrobyo ay may kakayahang mag-mutate, yung tinatawag naming mutation. So para maintindihan ng layman, ibig pong sabihin ng mutation ay magpapalit ng anyo. So, ibig sabihin, kapag nagpalit na siya ng structure, hindi na siya tatalaban noong mga naunang gamot na ginamit sa kanya. Resistant na siya. Ngayon, ito ang number 2. Asahan ang patinding iringan ng China at Amerika na lalahukan ng ibang European nations. Oppression will follow sa iba't ibang aspeto, gaya na lang ng ekonomiya, trade, commerce, at political. Ang Hong Kong ang papasukan ng massive propaganda upang guluhin ang China. Lahat yan ay bahagi ng fulfillment ng 2 witnesses prophecy. Number 3, ito ang pangatlong nakikinikinita namin. Gagamitin ang mga bansang nakapaligid sa West Philippine Sea laban sa China. Hindi dapat lumahok dito ang Pilipinas. Hindi dapat makisali. Number 4, na pwedeng mangyari, nakikinikinita natin, magkakaroon ng mga kaguluhan sa Afrika dahil sa mga pagsulsul ng mga taga-ibang bansa na lumayo ang kalooban ng Africans sa China. Asahan ang mas pinaigting na media propaganda. Magkakaroon ng mga opposition movements upang patalsikin ang sinumang African president na naka-align sa China. That is the target. Number 5, posibleng tumaas ang incidence ng racial discrimination laban sa mga Asians or Shemites sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na sa Amerika. Number 6, na nakikinikinita namin, ito, kailangan natin itong ipagpanalangin talaga. Medyo mabigat ito. Ipanalangin natin na huwag mangyari, pray hard, na ma-hold ito, lindol at super typhoon. Ang lindol na yan ay matagal nang pinaghahandaan ng ating bansa. Tinatawag yan ni President Duterte na the big one. Disclaimer, linawin namin, hindi po ito predictions, hindi po ito prophecy, hindi po ito hula. Ito ay mga realistic reminders ayon sa mga nakikita naming nangyayari ngayon. Ayaw kasi namin iintrigahin, papasukan kami ng mga bulaan, propeta, intriga. Alam mo na, yung mga feeling banal dyan. Ang aming paalala, sundin ang nasusulat sa Isaiah chapter 24 verse 15. Therefore, in the east, give glory to Yahweh, exalt the name of Yahweh, the Elohim of Israel.
in the islands of the sea, that is the Philippines. Kapag sinunod natin yan, here is the promise of protection. Kapag ginawa natin yung sinasabi ni Prophet Isaiah, ito ang ipinangakong protection. Matatagpuan sa Psalms 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of Yahweh, He is my refuge and my fortress, my Elohim in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Because He loves me, says Yahweh, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledged my name. He will call on me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. Tagalogin po natin, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Elohim na siya kong pinagtitiwalaan, sapagkat ililigtas kanya sa bitag ng maninilo at sa nakakamatay na salot. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya. Iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay kinilala niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Yan po ang pangako ng Ama sa sino mang kumikilala sa kanyang pangalan. Yan din ang sinasabi ni Prophet Isaiah para sa atin dito sa Pilipinas. Therefore, in the east, give glory to Yahweh, exalt the name of Yahweh and the Elohim of Israel in the islands of the sea. Purihin daw natin ang pangalan ng ating Elohim na si Yahweh dito sa mga pulo sa silangan. Tayo po, Pilipinas, ang tinutukoy dyan. Ipinangako ng Ama, I will save you, I will protect you from the deadly pestilence. Ililigtas tayo, poprotektahan tayo mula dito sa nakakamatay na salot. Sana dinggin ng sambayan ng Pilipinong Ophirians itong aming mensahe. Hanggang sa muli, be blessed. Shalom.